Ayaw man po ni Chis Escudero na siya ang mag-initiate. Tulad ng sinasabi ng ibang mga legal experts, dami na po na nagsalita na mga abogadong di kampanaryo, mga constitutional experts. Pero naninindigan po si Chis Escudero na kailangan niya ng special session ang Senate para mag-convene. Di mag-convene ka, magpa-special session ka, pero kailangan na niya ang magpatawag nito yung presidente. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. iGlow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas. As usual mga kababayan, dito muna tayo sa kwentong katatawanan. Joke time po. Before nating pag-usapan yung mga kontrobersy sa politika. Ito po yung kwento ng katatawanan na may bahid ng politika. Ang titulo nito mga kababayan, Ang Politiko at ang Matanda. Padala ito mga kababayan na entry ni Mr. Isagani Kapitle dyan po sa Mindanao. Hello po Mr. Kapitle. Anong lugar po kayo dyan sa Mindanao? Yung mga nagpapadala ng entries po, ilagay po ninyo yung address ninyo. Kung hindi barangay, at least man lang, kung anong province, anong lungsod, anong province po kayo dyan sa Mindanao. But anyway, ito yung kanyang kwento na may bayad ng politika. May isang politiko daw, mga kababayan, na nangangampanya. Alkalde ito, pangalanan lang natin yung politikong Digsmau. Para niya, Mr. Maravillas, pamilyar. Mau Diggs man yun. Iba naman ito. Yung nagkakandidatong alkalde, Mau Diggs. Ito, hindi man po. Ibang lugar ito dyan sa Mindanao, hindi man Davao. Diggs Mau. Actually, yung pinadalang revise ko na lang yung kwento. Pinangalanan ko na lang yung politiko. Kasi ang nakalagay dito, politiko man lang, walang pangalan. Tumatakbong alkalde. Ngayon, naglalakad siya, nangangampanya sa isang liblib na barangay. Ngayon, habang naglalakad, nangangampanya house to house, nakita po ni Digsmau, yung isang matandang lalaki, nakaupo po sa lilim ng puno. Nagpapahinga, lumapit si Digsmau at nagpakilala. Ako niya si Digsmau. Running for mayor. Magandang araw po niya. Tumatakbo akong mayor. Ngayon, sabi ni Digsmau doon sa matandang lalaki, ano po niya ang maipapangako ko sa inyo para gumanda man lang ang inyong buhay? Sabi ni Digsmau doon sa matanda. Sagot ng matanda mga kababayan kay Digsmau, simple man lang anya iho. Sana naman anya magkaroon ng kuryente dito sa aming baryo, dito sa aming barangay kasi liblib na lugar na po. Ngayon, si Digsmau, napakamot ng ulo. Sabi niya po, aba tatang, madali lang naman niya yan. Pag ako anya nanalo, ibinoto ninyo, magkakaroon na ng kuryente dito sa inyong lugar, sa inyong barangay. Ngayon, napansin ni Digsmau, may dumaang bata po, kaya tinanong din niya ito. Sabi ng politikong si Digsmau, ikaw iho, ano ang gusto mong ipangako ko sa iyo? Sagot ng bata po, gusto ko po sana na magkaroon ng signal ng cellphone dito para makapag-TikTok ako. Napangiti lang mga kababayan yung politikong si Digsmau. Sabay sabing, walang problema niya iho. Patatayuan natin ng cell tower ang barangay ninyo. Maya-maya po, may dumaang baka. Baka, yung hayop na baka. Payat na baka. Biniro ito ng politiko kasi komedyante rin. Kinausap yung baka. May sira na uluan niya. Digsmau mapagbiro. Pati baka kinampan niya. Kinausap po yung baka. Nag-comedy si Digsmau. Ikaw anya baka. Ano din anya ang gusto mong ipangako ko sa iyo? Siyempre mga kababayan, yung baka hindi man marunong magsalita. Narinig ng matanda. Sabi ng matanda, Mayor, wag mo nang kausapin yan. Hindi yan na marunong magsalita ng kasinungalingan.
Mangako, hindi man anya yan marunong magsalita. Gaya na mga politiko anya na mahilig mangako at magsinungaling. Napakamot ng ulo mga kababayan si matalino yung matanda mga kababayan. Supalpal yung politikong si Digsmao. Mahilig magsinungaling. Alam na ng matanda. Pati ba naman baka kausapin? Pati yung hayop na hindi man marunong magsalita kinausap para pangakuan. What? Maraming salamat po sa contribution na kwentong katatawanan. O ito na, sinulat ko na yung pangalan po ninyo. Isagani Kapitli. Isagani Kapitli ng Mindanao. Yan. So, mamaya, ipadala ko sa iyo yung 200 pesos sa GCash mo po. O yung mga magpapadala po sa atin ng mga contribution, wag lang yung may nagpadala sa akin, medyo censored. Bawal po yung ganyan sa community standards. Baka mamiligro yung channel natin. Yung suwabi po na mga jokes, walang censored po. Yung tinatawag na wholesome jokes. I-message na lang po ninyo sa aking sa cellphone ko po. Ay, sa cellphone. Hindi sa sa cellphone pero sa FB, Dante Maravillas, FB account natin, sa Messenger. Tapos, pwede din doon sa Dante Maravillas vlog. Actually, marami na nagpadala mga kababayan sa atin. Hindi ko pa binubuksan kasi baka makalimutan ko. Pag nabuksan na, hindi na naka-highlight. So, isa-isa ko lang po na binubuksan. Kaya wag po kayong wag kayong mag-isip na baka iniisip ninyo, wala pa akong response. Hindi ko pa po kasi binubuksan para hindi ako ma-confuse. Kasi siyempre marami yan. So yung mapipili natin will receive 200 pesos. Pag na-feature natin dito, ibig sabihin maganda yung kwento mo, katawa-tawa kasi yung iba, malamang yung kwento ninyo hindi man katawa-tawa, hindi natin ma-feature. Once na-feature natin dito, na ikwento natin, matik po, 200 pesos, papadala ko po sa inyo. Then lahat ng mga entries, ilalagay natin dito sa ito, may plastic tayong lalagyan. Palitan ko to para yung presentable naman po. Pero okay na muna for the meantime. Ira-raffle natin ito. I-draw natin. At the end of the month, ang mabubunot natin na mga entries, tatanggap po ng 5,000 pesos. Ayos na ba yon? At yung mga hindi na bunot po, hindi ko man po itatapon. May chance pa kayo na manalo sa grand prize sa December po. Kaya dapat lagi kayong nakatutok. 10,000 pesos po, sabi ni Mrs. yung grand prize. Tapos sabi niya, dadagdagan ko pa niya ng mga other prizes. Pwedeng cellphone, second prize, third prize. At pag maayos po yung resulta nitong ating kwentong katatawanan, baka magbigay pa tayo ng maraming consolation prizes para po sa inyo. Kasi Pasko naman. Sa December po natin gagawin. Para masaya yung ating programa. So, ilagay ko na to na entry. Ayos pa? O ngayon, may nagpadala naman po. Isinulat po sa comment section dito sa YouTube. Sabi ko sa inyo, wag ninyong i-send sa comment section ng YouTube. Kasi siyempre, mababasa na. Wala nang excitement. Pag nabasa na ng ating mga tagapanood, wala na pong excitement. Naluluma yung kwento. Yung kwentong katatawanan. Dapat bago. Yung hindi pa nababasa. Ayos po mga kababayan, maraming salamat sa inyong mga contributions. O, dito na tayo sa ating topic kasi mga kababayan, lalong nag-iinit. Ito pong issue sa impeachment trial na tingin ng mga House prosecutors at yung mga nagsusulong po ng immediate trial. Inuupuan po ni Chis Escudero, Senate President Chis Escudero, yung impeachment case sa Senado. O ngayon, ibigay ko sa inyo itong latest na pahayag ni Chis Escudero. Sabi niya, Escudero, Senate needs special session to start BP Duterte trial. Yun naman pala, ano pang iniintay mo? Di mag-special session ka? Kailangan gustong mangyari ni Chis Escudero.
Dapat niya magpatawag yung ating Pangulong Bongbong Marcos ng special session. Ayaw man po ni Chis Escudero na siya ang mag-initiate tulad ng sinasabi ng ibang mga legal experts. Ang dami na po na nagsalita na mga abogadong di kampanaryo, mga constitutional experts. Pero naninindigan po si Chis Escudero na kailangan niya ng special session ang Senate para mag-convene. Di mag-convene ka, magpa-special session ka, pero kailangan ang magpatawag nito yung presidente. Yan ang sabi dito po. Kasi sabi niya, the Senate cannot hold a special session on its own to act on an impeachment complaint against Vice President Sara Duterte. Sabi po ni Chis Escudero. That's new the Senate cannot hold a special session on its own. The process a procedure and a basis needed before calling a special session. It's not that simple. Sabi po sa interview kay Chis ng DCWB. He also stressed that informal meetings or caucuses among senators are not special sessions that can convene an impeachment court. Escudero's remarks were in response to Minority Leader Aquilino Coco Pimentel III's earlier statement that without the President calling for a special session, the Senate may convene on its own as an impeachment court even during Congress break. Di paano yan, Mr. Maravillas? Matigas si Chis Escudero sa kanyang paninindigan at paniwala na hindi siya pwede na mag-special session kung walang ipapatawag na special session yung ating Pangulo. Malinaw naman po yung statement ng ating Pangulong Bongbong. Ready niya ako na magpatawag ng special session basta mag-request yung Senado. O di ba? Ang kailangan lang, mag-request yung Senado ng special session, then the President is ready to call. Anong problema mo, Chis? O ito, pakinggan natin yung sinabi ng ating Pangulong Bongbong Marcos during a press briefing. Yan Manila Bulletin, Marcos to call for a special session if Senate asks for it. Napakalinaw po. Ano sabi diyan? Sana you in People's Journal. Sir, natapos na yung session kahapon ng Congress. Magpapatawag po ba kayo ng special session para so that the Senate can proceed with the If the impeachment trial? senators ask for it, yes. Again, sila ang magde-decide. Hindi kami ang nagde-decide dito. If the Senate President calls me up on the telephone, the senators, kinausap ko yung mga senator kung pwede ba mag-special session. Sure, gagawin ko. Pero kung wala silang request na ganun, ibig sabihin may iba pa silang ginagawa. They're not yet ready. Wala pang request ngayon, sir. How? Wala pang request as we Napaka-aga speak. naman, they just got it yesterday. Thank you, sir. Oo. Malinaw po. Ayaw kasi ng ating Pangulo na siya ang mag-initiate para magpatawag na siya mismo na walang request galing sa Senado. Bakit naman niya Mr. Maravillas ganon? Lalabas kasi po na mas interesado yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Gagawin niya na issue laban sa kanya ng mga Duterte na ang ating Pangulo atat na ma-impeach si Sara Duterte. Ayaw bigyan ng ating Pangulo, ito reading ko lang po, ayaw bigyan ng ating Pangulo ng bala yung kalaban. Mahilig pa naman mag-fake news mga kababayan itong mga Duterte. Tinawag nga po, latest na Rishback ni Lucas Bersamin, Factory of Fake News. Tinawag na Factory of Fake News. Si Digong, bodolan niya yan dahil sa sinabi doon sa yung ginawang indignation rally that the president is veering towards dictatorship na ayaw na niyang umalis. Gagayahin niya. Yan yung mga akusasyon ni Digong doon. Gagayahin yung tatay at uupo sa Palasyo Malacanang hanggang gusto niya. Yan ang pinapalabas, magdideklara niya siya ng martial law pagkatapos para wala ng eleksyon. At umupo siya hanggang gusto niya. Rinisbakan po niya, Rinisbakan ni Lucas Bersamin. Sabi ni Lucas Bersamin, this hoax is another bodol emerging from a one-man fake news factory. We will not backslide into the oppressive ways of the previous administration when critics were jailed upon Trump-up charges and when kill orders
were publicly issued with glee and obeyed blindly. Yan ang sagot ni Bersamin, mga kababayan, dito sa akusasyon. Haka-haka ni Digong, Mr. Marcos is veering towards a dictatorship. Poposta ako sa inyo. Hindi yan bababa. Pag natapos na yung ganyang termino, magiging katulad yan ng tatay niya. Magkakagulo talaga tayo. Ang gagawin niya, mag-declare siya ng martial law tulad ng kanyang ama. Fake news factory po si Digong. Kaya po, dyan din kumukuha ng mga produktong fake news. Yung kanyang mga fake news peddlers sa pabrika ng fake news ni Digong. Ayaw ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Matalino yung ating Pangulo. Ayaw ng ating Pangulong Bongbong Marcos na bigyan pa ng bala yung mga Duterte na sasabihin ang gustong-gustong ma-impeach si Sara, yung ating Pangulo. Kumbaga si Sandro Marcos yung nanguna po sa pagpirma ng impeachment, fourth impeachment case. May rason naman po yung yung congressman, yung anak ng ating Pangulo. Nagtakapaan niya kayo. Kakagulat ba? Sabi ni Sandro. Pinagbantaan niya yung tatay ko, yung nanay ko, si Speaker Martin Romualdez. Nagtaka pa kayo. Pero yung ating Pangulong Bongbong Marcos, hindi niya pinakailaman yung trabaho ng Congress, including yung House of Representatives, pati yung kanyang anak. Nag-seek daw ng advice sa kanya, si Sandro, sabi ng ating Pangulo sa isang interview. Pero yan, sabi ko, gawin yan ninyo, yung inyong mandato. Kasi congressman po, yung kanyang anak, may mandato mula sa ating konstitusyon. Ganon din dito po sa kaso ng Senado. Ayaw niyang mangialam kasi co-equal po. May separation of powers. Kung mag-request na niya kayo, ready ako na magpatawag ng special session. Kung hindi ko niya gagawin yan. Kasi baka may ginagawa pa kayo. So, ang bula, mga kababayan, kay Chis Escudero, ang dami pang sinasabi si Chis Escudero, simulan mo na ang proseso. Hindi yung kung ano-anong pinagdadaldal. Pag pinatagal-tagal mo pa yan dyan, kapag dating ng oras, matanggal ka as Senate President. Dereliction of duty. And we have an increasing pressure, mga kababayan, sa Senado. Nasimulan na po ang impeachment trial kahit nakabreak yung Congress. Anyway, kung hindi matapos before election, kasi siyempre bakbakan yan, it will be a continuing hearing. Tatawid siya, sabi ng mga legal experts, legal luminaries. Pwede siyang tumawid. Sa 20th Congress, mabuting ang tumawid, mga kababayan. Para iba na yung komposisyon ng Senado. Hindi na yung mga senador ni Digong. Kailangan matalo itong mga senador ni Digong. Kasi mga kababayan, itong mga senador ni Digong, hindi man po para sa ating bansa. Ang objective po nila, to save Sara Duterte. Yan mismo yung sabi ni Digong doon sa indignation rally. Gumawa pa ng AI-generated na mga propaganda. Ayan Duterte Fans Club, solid Duterte Senators. Duterte Senators, hindi senador ng Pilipinas. Duterte Senators talaga. Solid Team Soka kami. Reclaim this republic. Duterte tidal waves of votes coming soon. Ayan AI, sabi ng Voice of Millennials, Duterte's AI-generated supporters. Malinaw po, hindi senador ng Pilipinas ang kanilang itinutulak na manalo, kundi senador ni Digong. Solid Duterte Senators daw sila. Hindi po maglilingkod sa interes ng ating mamamayang Filipino, kundi interes ng kampo nila, ng Duterte at mga kaalyado nila, tulad ng ginagawa ni Digong, ni Bongo. Remember kung anong ginawa nila during yung controversy kay Pacquiao? Nag-session po doon mismo sa Davao. In aid of Pacquiao, gusto pang paatrasin si Nick Torre, si General Nick Torre, tactical retreat. Anya, kasi wala naman yan dito. Kung nandyan na yan, lalabas na yan. Yun pala, nandun. Hindi na auto ni Bato, si General Torre. Bali. Ayun, nasukol mga kababayan si Pacquiao. So yan ang mga senador ni Digong. Hindi man po senador ng Pilipinas. Dineclare mismo nila. Solid daw sila. Galing mismo yan sa kanila yung propaganda. Duterte Senators. Yan ang declaration nila. Published by SMNI News.
Kailangan ko sila para kay Inday. Yan sabi ni Digong, oh. Napakalinaw po. Itong lahat, ito yung indignation rally. Itong lahat ay talagang pwedeng tumakbo, pwedeng manalo. Sinabihan ko na, kailangan ko sila para kay Inday. Kung manalo silang lahat, safety na si Inday. Hindi na ma-impeach. Sa butuhan pa lang, lamang na ang Senado. So, ang hinihiling ko sa inyo, iboto ninyo silang lahat. Kasi mga matitinong tao ito at ang personal kong hiling para sa aking anak. May matinang taong ganyan, mga kababayan, na gusto mong manalo yung mga senador mo, magsweldo sa ating mga mamayang Pilipino from the taxes of the Filipino people para lang isalba yung anak mo na hindi makonvict sa impeachment trial. So very personal, mga kababayan. Yung anak niya nagbanta sa ating Pangulong Bongbong Marcos, sa First Lady, at saka kay Martin Romualdez. Hindi man sila inaano, sila yung nanggugulo. Hindi man sila inaaway, sila yung nang-aaway. Sila yung akusa ng akusa. Pagkatapos sila ngayon pabiktim. You see? So payag kayo na sisildo natin yung mga senador nila para isalba si Sara sa impeachment. Yon lang ang motibo ni Digong. Mismo galing sa kanyang bibig doon sa indignation rally. Yung kanyang anak ayaw magpaliwanag kung paano ginastos yung kanyang confidential funds. Na nadiskubre, mga kababayan, doon sa investigasyon ng Kongreso, ang mga fictitious receipts, acknowledgement receipts, na ang mga nakalagay na pangalan hindi man totoo. Walang birth certificate, tulad ni Kokoy Villamin at ni Piatos. Mary Grace Piatos, payag kayo sa ganyan? Yun ang motibo ni Digong kapag patakbo sa kanyang mga senador. So ang kanyang mga senador, malinaw na hindi para maglingkod sa ating bayan, kundi maglingkod para kay Sara. Basado po sa survey, latest survey ng Okta, 73% ng Pinoy dapat humarap sa impeachment court itong si Sara Duterte. Yan sabi sa report ng Filipino Star ngayon. 3 sa bawat 4 na Pilipino, 73% ang nagsabi dapat humarap si Vice President Sara Duterte sa Senate impeachment trial. Yung mga Duterte, si Sara mismo, nag-file ng petisyon sa Senado para itigil po yung impeachment trial. So going back, mga kababayan, doon sa sinabi ni Chis Escudero, kailangan siguro tumawag kayo sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Itanong ninyo, kasi malinaw naman yung statement. Kung gusto ninyo na mag-special session, ready na kayo, tumawag lang daw kayo. Tapos ang sinasabi ni Chis Escudero, dapat niya, yung Pangulo ang magpatawag. Tumawag daw muna kayo sa kanya. Pag tumawag kayo at sinabing kailangan ninyo ng special session, magpapatawag siya ng special session. Nagtuturuan kayo. Di ba? Malinaw yung mensahe ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Ayaw niyang masabi. Presidente siya eh. May delikadesa po yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Ayaw niyang masabi na siya mismo ang interesado na tanggalin si Sara. Kaya nga po, nung mag-file pa lang ng impeachment cases yung mga nasa minority bloc, tumistansa yung ating Pangulong Bongbong Marcos at sinabing hindi niya suportado. O ngayon, sinabi ng ating Pangulo, kasi nandyan na, sa Senado na yung articles of impeachment. Kung magpapatawag kayo ng request kayo ng special session, handa siya. So ang ibig sabihin niya, napakalinaw. Okay na. Gawin na ninyo ang inyong mandato. Pero dapat, hindi lumalabas na ako yung nagdikta sa inyo. Kasi masama na ako bilang presidente, didiktahan yung Kongreso. Yun po ang malinaw na mensahe ng ating Pangulo kahit hindi niya sinabi. Kaya ang sinasabi niya, kung magpatawag kayo niya, mag-request kayo ng special session, magpapatawag ako. Yan po. People's Journal. Sir, natapos na yung session kahapon ng Congress. Magpapatawag po ba kayo ng special session para so that the Senate can proceed with the If the impeachment trial? senators ask for it, yes. Di ba? Ayan, sila ang magde-decide. Dapat kayo ang kami mag-decide. nagde-decide dito. If the Senate President calls me up on the telephone, the senators... Tawag lang sa telepono. Kung pwede ba mag-special session? Sure, gagawin ko. Pero kung wala silang request na gano'n, ibig sabihin, may iba pa silang ginagawa. They're not yet ready. Wala pang request ngayon, sir. How? Wala pang request as we Napaka-aga speak. naman, I just got it yesterday.
Thank you, sir. Oo. Napakalinaw po yung sabi ng ating Pangulo. Hindi pa kayo tumatawag, ibig sabihin, hindi pa kayo ready. Telepono lang. Isang call lang sa telepono. Pag sinabi mo, Chis Escudero, na Mr. President, we are requesting for special session para masimula na yung impeachment trial. Matik po ang magiging aksyon ng ating Pangulo. Mag-i-issue siya ng official request. Malinaw na po. At itong ating programa mga kababayan, atid sa inyo nitong ating mga sponsors. Fairmax, Framing and Lifting Cream. Pinapay po sa mga pulses in affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito sa mukha naman yung application, anti-aging, Automax po siya. Ito ay Glow 60 mga kababayan. Whitening po siya. Made in South Korea. Ito naman po, Nengxia Red Mix Fruit Drink. Gawa po siya sa goji berry. May anti-cancer properties po siya. At sa mga nagana po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab ka rental din po kami. At bills payment po sa aming office. At saka sa mga mahilig po sa mga imported bags, manood po kayo sa live selling ni Madam Eileen Rosales sa kanyang Eileen Closet po. Pati mga shoes, ito yung kanya po. Ito yung kanyang page. Kita ninyo, napakagandang mga online selling po siya. Si Madam Eileen Rosales. Cellphone number niya po, 773-798-7816.